bakit hinahayaan ng mga barangay council na lagyan ng bakal yung yung isang way. Kabilaan yun guys, talagang tukod na tukod talaga yung traffic dito pagdating ng rush hours, lalo pag uwi ng estudyante, talagang hinaharangan talaga nila ng bakal. Talagang sa mula Real hanggang ayan Corsini. Ito na yan guys yung sinasabi kong buka na pala ng Real guys. Nagtataka ako dito, haba ng traffic, yung pala may harang na bakal yung kabilang, yung isang lane. Talagang wala makadaan na sasakyan dahil nakaharang yung bakal sa isang side ng ng daan. So one lane lang talaga yung gumagana dito guys. Shoutout sana sa pamunuan ng Kalamba na sana mabigyan na action to guys, kasi talagang sobra talagang permission inaabot ng mga motorista dito. May barangay tanod naman na mag-a-assist sa mga taong tatawid, pero hindi na dapat kailangan na nalagyan ng bakal yung daan. Ayan talagang sagad-sagad talaga yung traffic dito. Sana ma-actionan na nakalagpas na tayo dun sa traffic na yun. Papunta na tayo ng Turbina. After nitong Turbina guys, talagang sa Makiling ay medyo paahon talaga. Dito na ako nakakaramdam ng tukod ng tuhod, kasi makunat na rin padyakan to, lalo't paahon na Makiling. May nakasabay nga pala ako dito na may bisikleta na siguro papasok sa trabaho, yun bike from work. So alalay lang, sinabayan lang naman natin. Di naman tayo nang mamadali na papunta kay Padre Pio. Talagang chill ride lang talaga yung ginawa natin para makadalo lang kay Padre Pio, kasi nakapangako na naman tayo na dumaan tayo kay Padre Pio. So talagang no matter what happen, talagang kasadyain talaga natin yan. Pasalamat na lang tayo, hindi tayo inabot ng ulan, binigyan tayo ng magandang panahon para makasimba din sa lugar ni Padre Pio. Turbina. Dito yung mga stop ng mga bus galing probinsya, diyan bumababa. Ito rin yung daan papuntang Ayala Greenfield, yung mga papuntang bypass. Yan, dito rin yung daan yan. Sea oil, yan. Barangay Maunong, Olivares Homes, Calamba. Ito na yung paahon dito sa NU. Ito, medyo magalit kanina talagang ahonin to. Ito na yung isa sa maganit na ahonin. Itong papuntang NU to. After nito, medyo mild na lang yung mga daanan. So, ito yung isa sa nagpapabigat ng lalo pag nagbabalik, talagang masakit sa tuhod, masakit sa binti na padyakan. Ito, medyo malapit-lapit na tayo din sa may boundary ng Batangas. Yan, ito yung sinasabi ko sa kanina na nakasabay natin from na nagbabike na papuntang trabaho siguro to din sa Makiling.
Nakita nyo naman, sumasabay lang tayo. At dito na, ito na yung panimula ng traffic. Malapit na dito sa may FPIP. Medyo patukod na rin dyan yung traffic. Medyo na dumadami na yung sasakyan dito papasok ng trabaho papuntang FPIP. So talagang halos tumukod na rin yung traffic situation dito. Siguro nagtataka kayo bakit malimit akong lumakad mag solo, kasi totoo lang talaga, nahiya talaga akong magbike na may kasama. Although na delikado yung magsosolo, pero mas gamay ko kasi yung yung takbo ko. Walang pressure kumpara doon sa may kasabay ka na naggrupo o kasama na intindihin ka or intindihin mo yung kasama mo kung mabilis ba siya o mabagal. Kasi may times talaga na yung takbo mo talaga na hirap ka na pagod ka na. So kung may kasama ka, nakakahiya naman na ikaw pa yung iintayin, or minsan kasi ikaw naman yung ganado, yung kasama mo naman yung tumutukod na. So nakakahiya. So mas gamay ko yung nagsosolo talaga pag ako yung nagra-ride. Ito na yung simula ng traffic. Yakult. Yan, boundary ng Batangas, lugar na magigiting. Yan, lugar na mga mambabarek. Yan. Welcome Batangas. Ito halos tumukod na dito kasi ito yung mga papasok na ng trabaho guys sa FPIP. So halos talagang gumigit na tayo para nakadiretso lang tayo sa ating destinasyon. So guys, malapit tayo sa Star Tollway Batangas. Ito, medyo malapit-lapit na yung destinasyon natin. Dito pagdating dito guys, alali na yung takbo dito. Medyo pagod na rin kasi ako dito sa parting lugar na to. So talagang alalay na lang talaga yung takbo. Medyo tumotokot na rin ako. Tapos na rin yung tubig ko kanina. Yung lapad ng bike lane.
Medyo mapapasin mo dito pa ano na, talagang mataas na yung sikat ng araw. Ito na yung pakaliwa, papuntang Padre Pio. Pag dumiretso ka dito, papuntang bayan ng Tanawan, puntang Lipa. So kakaliwa tayo dito, papunta kay Padre Pio. Nabundot lang tayo dito sa mga sasakyan para makatawid tayo sa kaliwa. Ito yung way na papuntang San Pablo. Medyo masakit-sakit na rin sa balat tong araw na to, guys. Yung araw sa lubong sa ano natin, sa pupuntahan. So tukod na tayo dito, pero malapit-lapit na yung destinasyon natin dito kay Padre Pio. Ito nga pala yung ano, yung daan papuntang Sipit Trail ng Makiling. May daan dito, traverse na ano, Makiling, traverse Los Baños. So nakadaan na rin tayo dito sa Sipit Trail. Medyo mahirap-hirap din yung daan at maraming ligaw, pero narating din naman natin yung Peak 3 at tumagos tayo dito sa Los Baños, guys. Pero hopefully ayoko nang balikan. Grabe limatic dito sa Makiling, pero meron tayong 21 kilometer run this coming November. So ang destination natin ay Botanical Garden ang start ng run natin. Tatakbo tayo papunta doon sa Peak 2 na Makiling. Nakita natin kasi yung map na ginawa ni Sir Richie Maceda. So isa sa pinaghahandaan natin yun. Talagang kailangan talaga ng malakas na pangangatawan at kailangan makapagdala ng alcohol para sa mga limatic. Good luck na lang sa mga runners na sasama dito sa sa 21 kilometer challenge ng Makiling Quest. Kita-kits na lang tayo this coming November. So ito na yung way papunta kay Padre Pio. So doon tayo dadaan sa likod, guys, sa may parking lot. So bawal kasi yung sasakyan dito sa main gate andun talaga sa kabila. Itong main gate kasi daan tao lang. Pag may sasakyan ka dito ka sa parking lot sa likuran, so medyo basa yung kalsada at kauulan lang siguro dito. Maingat tayo magmaneho ng bisikleta, tayo natin sumemplang. So ayan, malapit-lapit na tayo dito sa lugar ni Padre Pio. Medyo paahon din kasi ito kaya tukod na. At ito na ang destination natin. Kakaliwa na tayo dito papunta kay Padre Pio. So pagtawid natin dito, guys, nag-set up ako ng cellphone dito Dati malimit ako magpa-picture dito sa sa island na to, sa Rivolto. Ngayon pinagbabawalan ng gwardiya. Amen. Mapapansin niyo may gwardiya papalapit sa atin. Akala niya magpapapicture ako, pero dire-diretso na tayo dito, guys. Sa mga bikers na talaga sasawayin kayo talaga kayo dito. Mahigpit na sila dito. Ayaw na nila magpapicture doon sa island na yun. So, ito na. Malapit tayo sa gate ng parking lot. Destination natin kay Mama Mary. Mapapasin nyo ko konti lang talaga yung tao dito.
Yan guys. Nasa loob na tayo ng parking lot. So talagang akayin na lang natin yung bike natin papunta dito sa parkingan para makasimba tayo sa loob. Medyo maganda-ganda na ngayon yung parkingan ng bisikleta dito, may sabitan na. So talagang pag wala kayong kasama, kailangan nyo lang talaga magdala ng kadena o nanlock para secure yung bisikleta nyo. May guardia naman, kaya lang mas maganda yung meron kayong dalang padlock. Sa akin kasi hindi ako nakapagdala ng padlock, napakiusapan ko lang yung guardia para makapagsimba lang sa loob ng ng simbahan. Ayan. Yung mga ilan-ilan na sasakyan dito na nasa loob ng simbahan yun, mga nakaparking na yan. Ayan, dito rin yung parking ng mga bike. May kwarto naman dyan eh. So talagang secure naman yung yan, bisikleta nyo dyan. Sa mga dadayong siklista, ayan, dito sa left side yung parking ng bike. Secure yung bike nyo dito. So ngayon, tatlo pa lang kami siklista dito guys. Yun, 4 pala. Meron pala nasa gilid na kaya pa sa puno. Pero malamang sa guardia. Ayan guys, andito na tayo sa loob ng simbahan guys. Ang ilang punta na natin dito na nakabike. So ito yung sinasabi ko kanina na pag nandito tayo kay Padre Pio, iba yung pakiramdam natin guys. Katatapos lang ng misa, kaya nakapagpa picture at video tayo dito sa loob ng simbahan. Nag-uwian na yung mga tao. Nangilan-ngilan na nang inatira dito. Isa didagsaan tao dito ng ng Sunday. Salamat Padre Pio, nabigyan tayo ng magandang panahon sa pagbisita sa inyong tahanan. Salamat guys. Salamat sa pagsama sa pagbisita dito sa Padre Pio. Thank you guys, hanggang sa muli.